Sa loob ng halos dalawang kwarter, mukhang kontrolado ng Detroit Pistons ang takbo ng Game 4. Tahimik si Donovan Mitchell, 4 na puntos lang ang naitala niya sa first half at tila komportable ang depensa ng Pistons sa kanilang coverage. Pero pagdating ng third quarter, biglang nagbago ang lahat. Pagkatapos ng halftime, nagbukas ang Cleveland Cavaliers ng napakalaking 22-0 run na tuluyang nagpaguho sa momentum ng Detroit. At sa gitna ng pagsabog na iyon, si Donovan Mitchell ang paunahing dahilan kung bakit bumaliktad ang laro. Mag-isa siyang umiscore ng 21 points sa third quarter, kapantay mismo ng buong output ng Pistons sa quarter na iyon. Mula sa pagiging tahimik sa unang dalawang quarter, nagtapos siya na may 39 points sa second half at 43 total points sa laro. Iyon na nga ngayon ang pinakamalaking individual performance ng seryeng ito. Hindi nakahanap ng sagot ang Detroit sa kanya buong second half. Kapag umatake siya pababa, hirap silang pigilan ng kanyang first step. Kapag naman nag-hesitation move siya, agad nabubuksan ng depensa at napipilitang mag-collapse ang help defenders. Nagpalit-palit na ng bantay ang Pistons pero walang naging epektibo. At may isang stat na talagang nagpapakita kung gaano niya kakontrol ang laro. Mas marami pang free throw attempts si Mitchell kaysa buong Pistons team. 15 para kay Mitchell, 12 naman para sa Detroit. Habang lumalakas ang opensa ng Cleveland, kabaliktaran naman ang nangyayari kay Cade Cunningham. Sa unang bahagi ng serye, siya ang nagdidikta ng tempo para sa Pistons. Pero sa Game 4, kitang-kita ang adjustment ng Cavaliers sa kanya. Halos bawat possession niya may kasunod agad na pressure o double team. Hindi siya pinapayagang maging komportable sa pagdala ng bola at mabilis pinutol ng Cleveland ang kanyang decision making. Resulta nito, nagtapos siya na may 5 turnovers at 6 na assists lamang. Isa sa pinakasimbolo ng hirap niya sa larong ito ay ang 8-second violation niya sa third quarter habang inaakyat ang bola laban kay Max Strus. Rare mistake yon para sa isang primary ball handler na kilala sa composure, pero ipinakita lang nito kung gaano ka-aggressive ang depensa ng Cavaliers. Habang nahihirapan si Cade sa perimeter, mas lalo namang nanaig ang Cleveland sa ilalim. Si Evan Mobley ay muling nagpakita kung bakit siya ang Defensive Player of the Year. Nagtala siya ng 5 blocks sa 3 steals habang kontrolado niya ang interior defense ng Cavaliers. Halos bawat drive ng Detroit may kasunod na contest o disruption mula sa kanya. Kasabay nito, patuloy namang struggling si Jalen Duren sa serye. Sa regular season, isa siya sa pinakaimportanteng inside presence ng Pistons. Pero sa Game 4, halos hindi maramdaman ang impact niya. Sa loob ng 26 minutes, nagtapos siya na may 8 puntos, 2 rebounds at 4 na turnovers. At iyon ang malaking concern para sa Detroit ngayon. 2 rebounds lamang mula sa kanilang starting center sa isang physical playoff game. Habang bumababa ang production ni Duren, mas nagiging epektibo naman si Paul Reed off the bench. Sa huling 2 laro, naging mas active siya sa rebounds, mas maayos siya sa rotations at mas efficient siya sa pag-finish sa ilalim. Posibleng mag-adjust si Coach JB Bickerstaff sa front court rotation nila pagdating ng Game 5 kung magpapatuloy ang inconsistency ni Duren. Samantala, mukhang nagsisimula na ring mag-click ang tandem nila James Harden at Donovan Mitchell. Matapos ang dalawang hindi magandang laro sa Detroit, bumawi si Harden sa tamang oras. Hindi lang siya scorer sa Game 4 kundi naging pangunahing playmaker din ng Cleveland offense. Nagtapos siya na may 24 points, 11 assists at 3 steals at perfect 9-for-9 mula sa free throw line. Mas naging kontrolado niya ang spacing ng Cavaliers at tuwing nagko-collapse ang depensa kay Mitchell, mabilis niyang napaparusahan ng open spaces gamit ang kanyang passing. Ito ang unang pagkakataon sa seryeng ito na parehong naging productive at efficient sina Harden at Mitchell sa iisang laro. At dahil doon, biglang nag-iba ang direksyon ng serye. Mula sa pagiging kumpiyansa ng Detroit pagkatapos ng Game 2, ngayon, tila Cleveland na ang may hawak ng momentum. Tabla na ang serye sa 2-2, pero malinaw na mas mataas ngayon ang kumpiyansa ng Cavaliers. At kung magpapatuloy ang ganitong klase ng performance ni Donovan Mitchell, hindi lang conference semifinals ang magiging usapan. Dahil sa puntong ito, mukhang muling nag-a-activate ang isa sa pinakamapanganib na playoff scorer sa NBA.